Sinadya ko manlamig sa kanya. Sinuyo naman niya ako pero hindi pa rin niya maipangako na gusto na niyang ituloy ang pangako niyang pakasalan ako. Kung tutuusin wala naman talagang masyadong problema dahil patay na ang asawa niya at pwede na siyang mag-asawang muli. Natural lang naman sa akin bilang babae ang maghangad ng seguridad. Total, ginagampanan ko naman ang tungkulin ko sa kanya bilang asawa niya at binigyan ko na rin siya ng isang anak. Pero noong may 1 taon na ang aking bunso, ay noon na nanlamig din sa akin si Marvin. Madalas siyang gabihin at tila ba'y sinasadya pa niyang magkaroon ng lipstick ang kanyang kwelyo o mag-amoy pabango ng babae ang kanyang polo. Hinayaan ko na lang. Alam ko naman kung saan siya nanggaling kapag ganon. Pero nasasaktan ako. Hindi lang ako kumikibo. Pero hindi pa nasiyahan si Marvin. Pati sa anak ko si JB ay nagpakita siya ng masamang ugali. Natural sa isang bata ang maging pilyo at makulit. Pero sobra siyang magparusa sa anak ko. Bagay na hindi ko natiis. Matindi ang naging away namin ni Marvin. Noong araw na yun to the extent na pinagtabuyan niya ako pero maliit pa ang bunso ko at hindi ko pa kaya magtrabaho dahil wala mag-aalaga sa kanya. Hindi ko naman gustong ura-urada isusugod sa bahay ng kapatid ko sa Bulacan. At nadagdagan na naman ang anak ko. Kaya ang ginawa ko ay nagtiis na lang ako sa piling ni Marvin. Ang sama niya noong gabing tulog na ako sa aming kama. Dumating siya at may kasamang isang babae. Ginising niya ako at pinalabas niya ako upang sa kama namin ay may mangyari sa kanya, sa kanila ng babae niya. Bumalik ako sa trabaho ko sa beer house sa kaibigan ko si Melinda. Pero mababa na ang sweldo ko pero at least may matitirhan na kami ng anak ko at libre ang pagkain namin. Pero kawawang kawawa kami. Makaraan ng mahigit 1 buwan ay dumating si Marvin at kinukuha niya ang anak kong bunso pero hindi ko binigay. Hanggang sa pati kami ni JB ay gusto na niyang bumalik sa bahay niya. Pero hindi na ako nagtiwala pang muli sa kanya. Tinanggap ko na lang na talagang ganun siguro ang kapalaran ko, ang mabiktima ng maling pag-ibig. Kay liit ng silid namin mag-ina at talagang halos hindi ko maalagaan ang mga anak ko dahil sa trabaho ko. Lalo na ang tanawin sa beer house na lagi nilang nakikita ay alam kong hindi tama sa kanilang paglaki. Pero talagang wala naman akong pagpipilian. At noong may nawalang pera sa kaha, sa kamalas-malasan ba naman ay ako ang napagbintangan. Kaibigan ko si Melinda at ang alam ko ay tiwala siya sa akin pero talagang nasisira pala ang pagkakaibigan kung pera na ang pag-uusapan. Naging matigas si Melinda sa kanyang naging bintang sa akin. Kaya naman umiiyak kaming mag-inang lumaya sa beer house. At ang unang sumagi sa isipan ko ay ang bumalik sa amin. Sa bayan namin pero wala akong kapera-pera. Naisip ko siguro ay maaawa naman sa amin ang mga dati naming kapitbahay. O si Lolo Ondong na naging mabait naman sa amin pero talagang ni pamasahe ay wala ako. Napaluha ako noong makita ko sa daliri ko ang simpleng singsing na ibinigay ni Shaq 7 taon na ang nakararaan noon. Mabigat sa dibdib ko ang isang layon sa pawn shop pero talagang wala na akong magagawa para magkapera. Isinala ko yun kaya't nakauwi kami sa bayan namin. Malayo ba?
Pagdating namin doon ay kay Lolo Andong kami tumiretso pero nalungkot lang ako nung malaman kong iba na ang nagmamay-ari ng kanyang pwesto dahil na-evento na rin pala niya. Nasa Manila na rin daw si Lolo Andong. Iniwan namin sa kakilala namin ang aming mga gamit. Nagbakasakali akong dumalaw sa beer house na una kong pinagtrabahuhan at sinuwerte ako noong malaman kong si Janice, anak ng dati naming boss, ang nagmamanage ng beer house. Nagtiwala din kagad sa akin si Janice na nang gawin niya akong assistant manager dahil may iba pa siyang negosyo maliban sa beer house. Noon, Papa Dudut, ay sobra ang pasasalamat ko dahil kahit papaano'y naging mabuti pa rin sa aming mag-ina ang pagkakataon. Taong 2006 nung bumalik kami sa lugar namin at nagsimula ulit sa pakikipaka sa buhay kasama ang dalawang anak ko. Pinagbuti ko ang trabaho ko sa beer house ni Janice upang lalo siyang magtiwala sa akin. Ngunit hindi ko inaasahang magkikita sila ni Melinda at siniraan ako ni Melinda sa kanya. Kinumpronta ako ni Janice ngunit nagmatigas ako sa pagsasabi ng katotohanang wala akong kinalaman sa binibintang ni Melinda sa akin. Ngunit hindi naniwala si Janice sa akin. Hindi naman niya ako pinalaya sa beer house pero tinanggal niya ako bilang assistant manager. Inassign niya ako sa kusina bilang waitress. Noong taong 2006 ay iba na ang ugali ng mga customer. Mga bastos na at hindi naiiwasang mabastos ako. Okay lang, basta hindi nakikita ng anak kong si JB na noon ay grade 5 na. Alang-alang sa trabaho ko ay kaya kong tiisin ang pambabastos ng mga customers. Pero ayaw ko rin namang bumaba ng gusto ang pagtingin at respeto ng anak ko sa akin. Kaya't hanggat makakaiwas ay umiiwas akong mabastos. Disyembre taong 2006, hindi ko makakalimutan ang pesang yon. Sinuwerte akong manalo sa weteng na mahigit 3,000. At ang kaagad na pumasok sa isipan ko ay ang tubusin ang isinanda ko na singsing. Napakahalaga kasi ng singsing ngayon sa akin. Kasing halaga ng taong nagbigay nun sa akin. Si Shock. Araw ng Sabado noong magpunta ako ng pawn shop. Walang pasok si JB kaya't maaari niyang bantayan ng kapatid niya habang wala ako. Noong malapit na ako sa pawn shop ay parang may tumawag sa pangalan ko. Pero hindi ko pinansin dahil sa takot ko na baka isa lang sa mga naging customer ko noong nasa beer house pa ako ni Melinda. Kahit sino sa kanila ay ayaw kong makita o makausap dahil sa paninirang ginawa sa akin ni Melinda. Muli ako natinag noong may tumawag ulit sa akin kaya't binilisan ko ang paglakad hanggang sa makapasok na ako sa loob ng pawn shop. Noon ay nakahinga ako ng malalim. Agad ako nakipag-usap sa clerk ng pawn shop. Pinirmahan ko ang mga papeles at kasunod nun ay nagbayad ako. Inabot na sa akin ang singsing na isinanla ko. Pag-alis ko sa counter ay isinuot ko na ulit sa daliri ko ang singsing. At napagulantang ako noong muling may tumawag sa pangalan ko. At ang lalaking yun ay nasa harapan ko ng halos. Sinundan niya ako hanggang sa loob ng pawn shop. Si Shock. Malaki ang ipinagbago ng mukha at katawan ni Shock pero kung bakit hindi ako nahirapang kilalanin siya. Marahil, hindi naman talaga siya nawala sa isip ko at lalo na sa puso ko.